Kani share na ako, makarelate yun mo ani. Every time, tong bata pa ko, wow, tigulang na gid ay ko ron. Kapag mangayo ko kay mama og balon nga, ma, mangayo ko og balon, mato na ko og school, mangayo ko og G's, mga sapa na siya. Anong G's mang gyud? Dapat sa islang. Kaya ang ice candy, tig 3. Ang pancake, tig 3. Enough na nga pang recess. Okay. So naibog man gud ko sa akong classmates sa una ba nga, ang akong classmates, whenever they go to school, pag muadto na may kantin, o paggawa sila tig 50, naapay tig 500. Sa elementary nga estudyante na ay mo pagawas og 50 og 500. Ya kapag ila kong hanggaton mag-snack, mo kililing ako ang pitaka kay ison man to tanan sa isla man to. Every time mo improve to siya from elementary 6 pesos. Pag abot sa high school na G's, thank you Lord, nadugang ag 4. So G's to siya, akong classmate, dagko kayo sila, ambot lang po kung hinatag to or kinawat. Basta, dagko gid sila mga balon. Nya, sa una mo, demand ko kila mama papa nga, gusto ko anang bag nga guyod-guyod. Diba? So wala, kapag bata ba mo kay, mo kipat-kipat iyong mata sa mga sapatos nga gasiga-siga, inigabi. I don't know if you can relate to that. Pero ako sa una, maibog ko ba? Tapos naay uban mga bata mo, adto sa school with all the guyod-guyod nga bag. Tapos napa sila pencil case nga puno kay 24 crayons. Uy, Diyos ko, ako 6 crayons lang ko. Di ba ang 6 crayons is only 25 pesos? Ang 50 crayons ba yan, it will worth 80 pesos to 100 pesos. Makakita ko sa akong classmate, ala, ang ilang pencil case, punog lapis, maibog yun ko. So talagsa, kapag June, mo ato mila mama papa sa Unitap. May Unitap magintig palit. Or sa Bausching. Pero may incheck ba? Kaya pag abot na dito, gusto ko aning guyod-guyod, gusto ko aning pencil case, gusto ko aning kining medyo fancy tanawon ba? Para po siya punta na, para na-encourage punta mo eskwela, no? Nga mayon man si mama nga, alam mo ba? Kami sa panahon namin, kana gyud iyang linya gyud. Kapag muingon na gani na siya, katong sa panahon namin, sa panahon man to ninyo, lahi man ang panahon ron. Diba? Mayon sa mga sa panahon namin, na isang lapis lang enough na yan. Minsan nga, makuan pa daw kuno ang lapis. Di pa yun sila mapalit og bag-o. Tapos mayon pa yun sila nga sa una, gani, nanghihiram lang kami ng crayons. Okay Diba? Sa una pa yun, maibo pa yun na ay mga gabike-bike. Mo di man po kay papa papalitin ko ng bike, be. Ingon po dahil na sila papa nga, kami gani sa among panahon, mo ispira mi KPI, mo baklay mi sa galaang to KPI. Di na lang ko mo demand. Maulaw man sa tano. Ulawas ang gibaklay niya, pila ka sapa ilang gitabok daw. Tanaw na ko sa galang isa ra may sapa dadto. No pila daw ko kabukiran ilang gitbaktas, pero tinuod man po kibukid-bukid magila sa galang. Baklay daw and all. Pero kanang ilang linya ba nga sa ila daw panahon lisod gyud ang tanan. So imbes na mo demand ko, talag sa mo question lang ko nga nganong kani pamanggid ko nga pamilya gipanganak oy kapildi kanang kapobre ba? Muna nga everybody, I know all of you, kitang tanan many believers secretly live with 2 questions. Nakapangutana gyud ta ani sa atong life. Why did I grow up like this? Amen ba? Nganong ni dako man ko nga ing-ani ra among pamilya. Nganong ni dako man ko nga diri pa gyud ko nagpuyo. Pobre pa gyud among sitwasyon. Lord, pwede man ako ipanganak sa pamilya nga dato, pero diri katimalas diri pa gyud nga pamilya. Hastang gubuta, hastang pobriha. Amen. Nakapangutan mo ana in your life. For sure nakapangutan mo ana kay may man ta nga na bata pa lang ta naglisod na ta. May pangwa na nag-anak-anak si mama og si papa para di na lang ko maglisod. Have you ever tried asking that question? No, kapag mabuhi, bitaw ka talagsa. Mao siguro na ano ang mga bata, pagka anak sa mga bata mo hilak. Bantay mo? Pag utong sa, si Ate Jem, kikabalo magyun siya, anik, itig panganakay magyun siya. Diba? Di mo dili man pwede nga kapag ang bata pagawas dili, pwede nga dili mo hilak, no? Diba? Kaya delikado man na siya, na ay scientific explanation na. Pero kabantay ko, tanaw na ko, feeling na ko, gahilak ang mga, akong theory lang niya, dili ni tinuod. Pero feeling na ko, pag panganak sa mga bata, nganong gahilak sila, kaysa kadaghan nga pwede anak, nganong kami pamangyod. Amen? Kaya kapag mabuhi, biya ka, muda ko ka nga, dagan pagsulay. Amen? Kapag mabuhi ka, aning kalibutan na wala kay choice, mulaban yun ka. Kaya kung di ka mulaban, mamatay man ka.
Amen? Walay panahon sa drama-drama, walay panahon sa kaluya-luya, kinanglan maning kamot adlaw-adlaw. Amen? Ikadua nga pangutana, kabalo ko na kapangutana mo ani, would my life be different if my parents were different? Kapila sa inyo nag-pray sa Ginoo nga, Lord, may pa siya na lang akong papa. Lord, may pa siya na lang akong mama. Lord, naibog ko atong mga bata. Unta, Lord, sila na lang akong ginikanan. Have you ever tried asking that question? Amen. Kita tanan, I think it's a universal struggle, no? Sa mga ginikanan, this is not against you. We're not saying so nagmahay lugar ka nga gianak ta mo, no? Basta lecturean ko ni mama magpapa after this wali ba. So munigurado lang ko daan. No? But we're not blaming you, pero there's no blame in this. What I mean is wala ko ga basol. Pero for sure, all of us have asked this question. Especially sa mga panganay. 'Di ba? Kapag panganay kay inay kasi imong ginikanan, nak, after nimong eskwela, mutabang gyud ka ha? Diyos ko ka, wala pa kinuman og eskwela, murag na pressure na. Nak, human og eskwela, ikaw yung napa-eskwela sa imong manghod ha, iyang manghod kay unong kabuok. Kapoy kayo, napasa yung responsibilidad. So talagang sa mga ka nga, di ba? Pero dili lang panganay, every child has a struggle. Pwede nga eldest child ka, middle child ka, or ikaw yung bunso, everybody has a struggle in the family. Kung ikaw ang papa, samot. Kung ikaw ang mama, bugat. Because everybody has a struggle inside the family. Muna kini nga mga pangutana, dili nato malikayan nga mapangutana gyud nato ni diha sa Ginoo. Amen. Wala na muna ngami. Amen. Pwede ba nga tabangan ko ninyo og amen kay nganuman gutom ra ba ko paspas ko karon masuko. Ang akong attitude is that whenever I'm hungry or whenever nga kanang murag dili ko comfortable, paspas manginit akong ulo. Muna talagsa after simba niya, wala ko kapamahaw mo patawag og meeting sa mga leaders. Ayaw gyud ko ninyo kuan na. Dapat isa ka word paminaw na mo kay kapag gutom ang tawo na, di gyud. Pero sabi dito, your background may explain your wounds. Amen? Ang imong background, pwede niya i-explain ang imong samad karon, but it does not define your destiny. Because what man did in weakness, God weaves into wisdom. Kabantay mo, kasalusa sa mga tao nga naglisod, sila ang maalam sa life advice. Kabantay mo, kinsa tong mga tao nga nag-agi sa grabing kalisod, sila ang maalam what to do in the next step of their life. Because they have the same struggle as before. Na-experience nila ang kalisod before. So mao na nga karon, they have the wisdom to become a better person. Amen? Amen ba? Kita nga Kristohanon, dili dapat mo basol nga nganong nasamaran ko, nganong ingana akong past, nganong diri ko gikan nga pamilya, nganong diri ko gikan nga situation. We cannot blame anybody in our lives, no? Di nato pwede basulon ang kinsang tawo, atong ginikanan nganong ingani ta karon, because sabi dito, what shaped you may not be your choice, but how God uses it is always His choice. Atong binisayon. Ang tanang kasakit nga nagporma nimo karon, ang tanang pagsulay nga nagporma nimo karon, posible nga dili nimo to choice nga masulayan ka. Wala nimo to gipili nga problema, wala nimo na gipili nga pagsulay. It's not your choice. But gigamit siya sa Ginoo as His choice. Choice niya nga i-allow na nga pagsulay sa imo because He is doing something in your life. Amen ba? Muna nga, I want to talk this morning. Our topic for this morning is this. When broken beginnings serve a perfect plan. Amen? Kinsa ba sa ato ang naay mga broken beginnings? Amen ba? Kinsa sa ato ang nagsugod ta sa kalisod? Wala man siguro yung nadato diretso no. Sana all sa mga anak nga gipanganak nga dato diretso iya lang pamilya. Pero kung akong i-compare ang mga anak nga gikan sa pobre o ang anak nga gikan sa dato, what I can say is katong naa sa pobre, they're tougher than those who lived a comfortable life. Why? Because just like as the sword is sharpened
because of friction and formed because of heat. The same thing nga ang tao, mahimong tough, mapurma, maligon, ma-forge, ma-equip because of life's testings. So kung dili man nimo na choice karon, know that God is orchestrating everything in your life today and even your future. No? May purpose nga nung naa ka on that exact season, may purpose si Lord nga nung naa ka sa exact situation karon, may purpose si Lord nga nung ingana imong problema sa karon nga adlaw, because God has something nga gi-prepare why He allowed that to happen in your life. May purpose nga nung karon ga-struggle ka sa imong business. May purpose nga nung karon nasakitan ka, broken ka. May purpose nga nung karon gisulayan ka, gi-persecute ka. May purpose nga nung karong adlaw probably kabackslidon ka. Probably wala kay relasyon sa Ginoo, namugnaw ka sa Ginoo, gapangita ka sa presensya sa Ginoo pero di nimo makita ang presensya. May purpose why God allowed that. Amen. May purpose lahat. It may not make sense today, but it will in the future. You just have to believe. Amen? Number 1, God's sovereignty is greater than human failure. In John 9:1-3, the disciples saw a blind man and asked, "Who sinned, this man or his parents?" And then Jesus rejected the entire blame framework. He didn't choose between the man or the parents. But he said, neither, but that the works of God might be displayed. Kasi sa unang panahon, next slide, sa unang panahon, ang culture sa Jewish, makita niyo sa picture, kapag ang tao gasuffer, ang ilang kinuuhan, giparusahan sila sa Ginoo. Amen? O dili lang siguro sa Jewish, even sa ato bisag Kristiyanon talagsa makunaw na ta ba nga, mauna nga naglisod na sila, gigabaan guro na sila. Bantugra ka na siya na ospital, siguro na anay nabuhat nga sala. Bantugra na pobre na sila karon, gastruggle na sila karon. Siguro gipanisyan sila sa Ginoo. Muna ang mga disciples nangutan na kay Jesus, Lord, kanang buta ba? Nganong nabuta man na siya? Kang kinsa man ang sala? Iyang sala o siyang ginikanan? Kinganong nabulag man na siya? And maybe you might ask the same question. How about katong mga tao nga nabuhi nga way tiil, way kamot, just like Nick Vujicic? Gigabaan ba ang ilang pamilya sa Ginoo? Kapangutan naman tana, no? Lord, katong mga, ang anak nila na ay sakit. Dako na, pero isip bata pa rin. Katong mga tao nga, may mga abnormalities, disabilities. Lord, gipanisyan ba ni muna sila? Gaba ba na sa ilaha? Kang kinsa man sala, ilaha o silang ginikanan? Pero sabi ni Lord in this verse, in this context, katong bulag nga tao nga pasabot sa disciples, ingon si Jesus, walay nakasala. Dili siya o dili ang iyang ginikanan. Ug ang iyang gisumpay is, everybody read, but that the works of God might be displayed. So, ibig sabihin di ay, some battles are not punishments to endure. They are platforms prepared for God's glory. Again, dili tanang pagsulay, dili maayong kahimtang na nahitabo sa imong kinabuhi, wala nagpasabot nga punish na ni Lord sa imuha. Sometimes, gi-prepare na mismo ni Lord as a platform prepared for God's glory, set on a proper time, on a proper place. Talagsa, the reason nga nung ang atong kinabuhi di magkadimao,
Talag sa atong desisyon dili align sa Ginoo. Talag sa ginaalaw sa Ginoo nga ang uban sa atong pamilya mamatay, ang uban sa atong pamilya madisgrasya, ang atong hinigugma mo ospital. Talag sa God allowed that to happen. It's not to discourage you sa imong pagpangalagad, but talag sa para ipakita sa Ginoo kinsa siya sa imuhang kinabuhi. It is not meant to break you. Kanang pagsulay, dili man nagialaw sa Ginoo para bungkagon ka. Talag sa gi-prepare na sa Ginoo para ipakita ni mong anak, dili pa mao ang imong nasabtan about sa ako ang kayang buhaton. Naapa ko'y mas kayang buhaton. And I need to allow this situation to happen for you to see that I am a great God. Para masabtan nimo nga ako ang Dios, nga dili lang Dios nga imong nasabtan nga Dios. But ako ang Diyos beyond your understanding, beyond your wisdom and your knowledge. Kaya bisag mo ingon nga kaila ko sa Ginoo, bisag mo angkon ka nga close ka sa Ginoo, you don't know God fully. Dili nimo pwede i-insert sa imong gamayng utok ang kadako sa Ginoo nga siya nagbuhat sa tibuok universidad. Unsay size sa human brain? Gamay ra ang size sa human brain. The creation of God, limitless. And how can you put the glory of God inside your brain? How can you understand the greatness of God with just the use of human understanding? To tell you honestly, bisag ako nga gawali sa inyong atubangan, I do not understand God fully. I still do not know God fully and wholly. Why? Kay kabalo ko sa akong kaugalingon. Daghan pa kog wala masabtan, wala makit-an nga mga himaya nga gibuhat sa Ginoo. And no man in this world could measure the glory of God. Hangtod karon wala pa ma-explore ang tibuok karagatan. According to scientists, 95% of the vast ocean is still unexplored. 5% lang. 5% lang ang nastadiyan sa scientists sa tibuok karagatan. So karon ni adto sila sa space. Pag lupad nila sa space, they studied the heavenly bodies. Pero pag study nila sa heavenly bodies, ingon sila, there are billions of galaxies. Ingon sila, di matungkad ang space because there are billions and billions of stars. Solar system is just a small part of the Milky Way galaxy. Ibig sabihin, kita nga Kristohanon, we still do not know. Dili pa ginato totally nakita ang pagkadako o pagkagamahanan sa Ginoo. Muna nga kasabot yun ko, nganong sa panahon ni Job, ingon si Job, Lord, ngano man nga gialaw nimo ni nga pagsulay nga mahitabo sa ako, ang ngano man nga gialaw nimo ang yawa nga mamatay akong mga anak, ngano man nga gialaw nimo akong panginabuhi nga mawala, Lord, ngano man nga tanan akong kahayupan gipatay sa bagyo, Lord, where is your protection? Lord, asa ang imong panalipod sa akong kinabuhi? Dalangpanan ko ikaw, pero asa man ka? Nganong wala ko nimo gitabangan? Job questioned God. Unsay tubag sa Ginoo? Nag-ingon ba si Lord nga, Job, ingani mong good. Gialaw na ako ni, parang no, God did not answer in that way. Unsay gibuhat sa Ginoo? Ingon ang si Lord, who is this man who's trying to question the God of the universe? Ingon si Lord, kinsa maning tawo nga ga-question sa akong kaalam ug sa akong plano? Because totally wa ka kasabot. Kita wa ta kasabot. Unsay gibuhat ni Lord? Gipakita niya kay Job, this is the space. This is the universe. These are the lands. These are the oceans. These are the creations and the creatures. Pagkakita ni Job, unsa kadako, gipakita ni Lord ang pundasyon sa kalibutan, the depths of the sea. Ipakita sa Ginoo tanan niyang binuhat ug ang kadako sa iyang himaya. Pagkakita ni Job, shock si Job. Kasi totoo 'yun. Katong giingon bitaw sa Isaiah 55:8,
9. God's thoughts are higher than ours. Naay mga panahon nga di ta kasabot. Naay panahon nga makaingon ta ba nga, Lord, part ba ni sa imong plano? Pero trust me, if you have faith in the Lord, kung kaya niya gibuhat ang tibuok universidad in just 6 days, kung kaya niya nabuhat ang stars, sun, skies, earth, trees, tanang hayop, o pinakagagmay mga butang nga, makita ra nimo sa microscope, kung gibuhat niya na sa unom kaadlaw, nganong dili man nato siya kayang kasaligan sa gamay natong problema. Amen? Ang atong problema, gamay kinatubangan sa Ginoo. Ang atong kabalaka, gamay kina sa atubangan sa atong Ginoo. May unta nga, nagbalaka na gyud ko, kimuunsa na lang ka ako, nabalaka na gyud ko sa akong pag-eskwela, nabalaka na ko sa akong mga anak, nabalaka na ko sa akong pamilya, nabalaka na ko sa akong health. You know what? Just a personal testimony. Si Mama Kapila magiging na ospital. And even in the house, kana na aming mga problema nila sa family. When it comes to finances, when it comes to health, kabalo man gyud mo sa among pamilya, di ba? Na time to time, hospital si Mama, talagsa, kami nila chinchin nila Papa, gabing pagpaningkamo to provide all our daily needs. Talagsa, madunggan ako si Mama Papa nga, they're a bit worried about life. Talagsa, gapambilin-bilin na pag yun sila sa ako, Si Mama, itong hospital, siya bilin siya, anak, ang kapatid mo, ha? And I do not blame her. Kasi that's the basic talaga na gagawin ng isang ina kapag na-feel niya nga her life is about to end. Same po si Papa itong hospital, si Papa itong sa iyang thyroid ba ito pa? Diba? Pauli sa thyroid, ingon siya nga, nakali sa diri. Istorya may kamera, one-on-one. A father and son relationship. Siya nga, anak, kung waon na ko sa Ginoo, si Mama ni mo atiman na. Himong manghod, ang business, and all, ang simbahan. Kung sa ako napasa to, kung wala ko'y Ginoo, I would be very pressured. Kasi that time I was in college. Kung wala ko'y Ginoo, mo breakdown ko. Kung wala ko'y Lord, mo surrender ako. Pwede ba, mga kumawala mo, uban na lang ko. Prinyo na lang ta sa langit, joy, lablab na lang ta to. Pero hindi di ba? That's not how life works. Darating at darating sa panahon, may iiwan at may mang-iiwan. Karon pa lang, anda mo na ito atong kasing-kasing anak. Because that's the will of God. That's the plan of, that's the design of God. Na siya'y plano nga di na ito masabtan. So kato nga time, akong gibuhat, Lord! I prayed on the comfort room sa ospital, ampo ko sa CR sa ospital. Bailo namin sinshin, pagbalik na ako diri, bilar naman ko. Pagpahuli na ako diri, di yapon ko katulog, pray ko sa Ginoo. Lord, nakita na ko para sa Jehovah, if you are able to contain, to create, if you're able, Lord, to create all of these amazing things, if you're able, Lord, nga i-display imong himaya sa grabe nga pamaagi, Lord, kining akong pagsulay, gamay ra ni sa imuha. For some people nga dili Kristohanon, backslide, mawalaan og pagtuo sa Ginoo. Di ba you saw me? Sometimes si Papa o si Mama no, sa ospital, ako yung nagwali diri during that Sunday. Can you remember? Did you remember? Ako yung nagwali and kabantay pa ko ang uban sa mga members sa church, gahilak no, si pastor and all. Pero ako wala mo ko gahilak because I know deep inside my heart, God holds my life. God holds our lives. Kupot sa Ginoo atong kinabuhi. Walay problema nga too big, walay problema nga too heavy kung ang imong kakampi ang nag-iisang God of the universe. Amen? Sabi dito in Genesis 50:20, Joseph to his brothers, gibetray siya, gi-abandon siya, gi-enslave siya, gipreso siya. Pero, what the enemy meant for evil, God meant it for good. Grabe si Lord, no? Kung tanaw nimo, gubay mong kinabuhi. Kung tanaw nimo, grabe ang kakahitabo sa imong kinabuhi. Tanana siya, kaya na i-transform ni Lord what the enemy meant for evil. He can turn it
for good. Amen? Ang mga immature believers, next slide, ang mga immature believers, mo ni ilang pangutana, who is to blame? Kinsa akong basulon? Pero, ang mature nga mga Kristohanon, ang ilang pangutana, what is God about to reveal? Amen? Let's change our faith, our questions in the mind. Imbes mangutana, tangalong nahitabo man ni, kinsa man akong basulon ani? Ang atong una-unaon, Lord, unsay imong buhaton di ay? Unsay milagro di ay nga imong i-perform? Unsay himaya di ay nga akong makita ano man ani? Because God is a miracle worker. Amen? Grabe si Lord talaga. Muna nga ako, bisag kung saon ako gwali sa inyo, unsa kadako ang Ginoo, di na ko siya kaya i-explain. Kaya bisag grabe akong wali karon unsa siya kagamanan, kabalo ko, no words can describe how great the Lord is. And last point, God writes His best theology in human pain. Thank you, Lord. Unsa may theology gani? Unsa meaning sa theology? The study of God. The understanding about God. Iyon ni nga point, ganahan ko ani nga point because ang atong pagkasabot sa Ginoo, ginasulat na niya pinaagi sa ato ang mga kasakit. Masabtan nimo ang Ginoo, mailhan nimo ang Ginoo sa panahon that you are in pain. Mas masabtan nimo kinsa siya sa imong kinabuhi sa panahon nga mabugatan ka, sa panahon nga sulayan ka. Some of the deepest truth in the scripture were not written from palace, but from prisons. Most of the verses in the Bible nga igo sa kasing-kasing nato as Kristohan kung gabasa mo Bible. Ako, just a little bit shout out kay Auntie Gingging. Tiging, it's time for me to honor you also over the mic. Nakita sa gaadto ko sa tindahan nila. Nya, mopalit kog isda, palit kog karne or lamas. Pag-abot na ko dito, before ko moayo, ga-observe man gyud ko. Naabay tao and all. Talag sa makita na ko siya. Gaput siya sa iyang glass. Pagputi niya sa iyang glass, gakuha siya ballpen. Na siya'y papelte, di ba? And naay Bible sa gilid. Wala lang, na-bless ko. Why? Because kahit busy siya sa business, she was taking time studying the Word of God. And you know what? Diyan napi-please si Lord. When you give time to know Him. When you give time to honor Him. Makayo ko nga, wala gid ay busy nga tao kapag ang imong kasing-kasing in love ka sa Ginoo. Amen? So I would just like to commend you, Ate Ging, for that because I'm so blessed seeing that. Tapos talaga sa maulaw pa ko mambalit kay Lord, murag ako may manunulay. Kaya imbis gaampo na siya, imbis gasulat na siya, mo yung quote, ayo. Sabi ko nga sa manim, pero kinahanglan naman gud ni, kigayon si mama nga magluto na daw kuno isda kay mukaon na sila Kuya Jik kay gapanday sila sa simbahan. So talaga sa mayon ako sige na lang, pasensya Lord, pasensyahin na lang ko, kinahanglan ko mo insert. Insert na lang ko talaga sa. Pero no, just a segue. Pero akong pasabot is ang pag-study nato sa word ni Lord. You don't need a fancy bedroom. Ang pag-ampo, dili mo kinahanglan og dapat yun, hilom tanan. Di mo kinahanglan dapat imong kwarto na okay yun tanan. O, time na yun, 30 minutes. Yeah. So, I'm just gonna finish the last verse. Dili mo kinahanglan og fancy setup, nice setup para mo ampo ka. Talagsa. You can just pray in your little own ways. Diba? You can just talk to God inside your mind. Bisag gauyog ang jeep, sakay ka lang rela, jeep, ampo. Amen? Ug dili mo kinahanglan nga dapat okay ang tanan para i-bless nimo si Lord. Kasi just like Paul, kung tanawon niyo si Paul, the most of the verses in the Bible nga encouraging. Next slide ita. Most of the books in the Bible, just like Philippians, ang Philippians, siya ang libro nga gitawag nga the Epistle of Joy. Amen? O sa Epistle of Joy. Ang Philippians manggod, siya ang happy book.
Kanang bitong mubasa ka sa Philippians, puro encouraging, puro positive, puro happy thoughts. Puro happy words ang ginaingon ni Paul. Gisot niya dito. Pero, it was written from false accusations. It was written from confinement. Kung sa man ang confinement, gipreso si Paul. Nganong gipreso siya? Kaya naamay mga libakira nga nagpataka og yawit against his name. Siraan siya. Nga, ikatulo, gisulat niya na under the uncertainty of execution. So, wala sa Bisaya, pwede siya patyon anytime. Gisulat niya ang Philippians, the epistle of joy. How come nga nasulat ni Paul ang grabe nga encouraging nga words nga naa siya ani nga mga pagsulay? Naa siya sa baba sa kamatayon. Because again, God writes His best theology in human pain. I love this quote. Everybody read. God often traps His greatest revelations inside the worst conditions. Grabe yung revelation kapag nasa worst condition ka. Grabe mo istorya ang Ginoo sa panahon nga naa ka sa worst condition. Because pain does not cancel calling. It clarifies it. More prison-written scriptures, mao pa ring mga books nga gisulat ni Paul sa prisuhan. Ephesians. Ang Ephesians all about the identity in Christ. Colossians, about the supremacy of Christ. 2 Timothy, Paul's final charge to leaders. Asa niya gisulatanan? Sulod sa prisuhan. Next slide. These weren't written in comfort. They are written in containment. Wala ni gisulat ni Paul sa panahon nga komportable siya. Gisulat ni sa Paul samtang naa siya sa pinakaliblib, ngit-ngit, daghan, guot, igang nga presuhan. Ang tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo, wala tay rason nga dili ta magpadayon. Bisag pagbawalan tani bisan kinsa. Bisag pag naa mo sa baba sa kamatayon, naa na mo sa verse nga magbulag na mo sa imong bana og asawa, tungod lang kinangalagad ka sa Ginoo. Trust me, choose God. Always choose God. Manindog tang tanan. And lastly, mismo si Jesus, gihimo niyang example ang iyahang kahimtang. In what way? In what way nga nahimo to siyang example si Jesus? Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga Israelites, kato nga panahon, before Jesus, grabe ang ilahang excitement ba? Nga, kumuabot ra gyud ang Misaya, malumas sa tanan. Kumuabot ra gyud ang Misaya, maokey ta tanan. Kumuabot ra gyud ang Misaya, mawala ta sa pangulipon sa mga Romano. Kung mawala ra gyud kay kumuabot ra gyud ang Misaya, mawala ni atong kagutom. So in short, ang picture sa Israelites, ang ilang imagination sa Misaya, prinsipe. Gikan sa usa ka palasyo, naay daghan nga mga batalyon og army, nga naay daghan kayo nga mga weapons, nga kayang mupildi sa mga taga-Romano, parang Israelites mo live freely. So ang ilang imagination sa Misaya, grabe ka dato, grabe ka kusgan, grabe ka glorious, grabe ang glamour, ga-expect sila nga gikan siya sa usa ka gingharian nga grabe kagamanan. Mao nang ilang expectation. Pero pag abot ni Jesus, that's the reason nga nung daghan ang dili mo tuo nga si Jesus ang Misaya, kay nganuman pag abot ni Jesus, gipanganak sa pasungan, dili sa palasyo. Tigbantay og karniro, wala siya army. Si Jesus dili prinsipe, anak sa karpintero. That's why pag ingon ni Jesus that I am the way, the truth, and the life, nobody believed. Because Jesus was in a worst condition. Pero iba si Lord mag-isip.
He put Jesus in a worse condition to give the greatest revelation that He is the Savior of the world. Wala kung mo-expect nga kapag mga lagad ka sa Ginoo, okay atong kinabuhi, nagkakamali ka. Kasi sabi ko nga kanina, God often traps His greatest revelation under the worst condition.